lost $44,200. What are you doing? I'm just cleaning your room. May I go? Maranao Hotel and Resort Corporation versus National Labor Relations Commission, GR number 110776. Sir Bitila worked as a room attendant at Maranao Hotel and Resort Corporation from June 22, 1980 until July 22, 1989. A Japanese guest, Mr. Motomo Okumura, filed a complaint regarding the loss of 400,000 Japanese yen and $210 US. Sir Bitila was the room attendant assigned to Mr. Okumura's room on the day of the loss. Good morning, sir. Welcome to Maranao Hotel. I am Diana De Lamines, your personal butler for your whole stay. Good morning. Good morning, sir. Welcome to Maranao Hotel and Resort Corporation. How may I help you? I have a reservation for today. It's under the name of... It is under the name of Okumura. Okay, sir. Since we are already settled, here's your room key and your valid ID, sir. Okay, so what room I have? Your room number is 305 in the third floor, sir. Let me assist you to your room, sir. Yes. We are in the front of your room, sir. May I have your key to open your door? Yes. There it is. This way, sir. Hello. May I request for housekeeping, please? Thanks. Good morning, sir. Housekeeping. Okay. Si Mr. Okumura ay umalis muna sa kanyang kwarto upang kumain sa labas. Habang wala si Mr. Okumura ay maayos namang naglilinis at inaayos ni Siro Betila ang kwarto ni Mr. Okumura at maayos naman niya itong iniwanan. Ngunit sa kabilang banda, narito ang mga pangyayari. Habang pabalik na si Mr. Okumura sa hotel, ay naglilinis pa din itong si Siro Betila. At ito na ang mga sumunod na nangyari. Nagulat si Siro Betila nang dumating na si Mr. Okumura. Sir, I'm just cleaning your room. Kaya naman, May I go now? dali-dali siyang lumabas ng kwarto ni Mr. Okumura. At nang tingnan ni Mr. Okumura ang kanyang bag, laking gulat nito dahil wala na ang kanyang mga pera. Kaya naman, dali-dali siyang tumawag at inireport kung ano man ang nangyari sa loob ng kanyang kwarto. $210. Your room attendant went here before my money became missing. I saw him opening my bag. May I know your room number, sir? My room number is 305. Okay, sir. I will check who's the housekeeper assigned to your room. The housekeeper that was assigned to your room is Mr. Siro Betila. Where is he? I want my money back. Where is your manager? I want to talk to him. If my money did not return right now, I will file a case against your hotel right now. Yes, sir. We'll take action regarding to this as soon as possible. January 22, 1989 na mag-file ng kaso si Mr. Motomo Okumura kay Betila sa salang pagnanakaw. Maraming beses na inimbitahan si Betila na humarap sa mga investigador, ngunit siya ay tumangging humarap sa mga ito. Magandang umaga, mga investigador kami. Nandito kami para magsagawa ng investigasyon dahil may nakarating sa amin na reklamo na nagkaroon ng insidente ng nakawan dito. Maaari ba namin mapanayam ang inyong housekeeper na si Siro Betila? Patungkol sa mga reklamong laban sa amin. Good morning, sir. As per our hotel policies, we are not allowed to give information regarding our employees. May I have your ID, please? Magandang umaga po, ma'am.
Maaari po ba namin kayong makapanayam ukol sa kinakaharap na reklamo ni Zero Betila? Yes po sir, handa po ako nakapag-authorize sa inyo. Gaano mo nang katagal kasama si Betila sa trabaho? Matagal-tagal na rin po sir, taon na rin po. Kamusta naman siya bilang isang katrabaho? Maayos naman po siya makasama sa aming lahat at maayos din naman po siya magtrabaho. Sa katunayan po, isa po siya sa mga outstanding employees sa aming hotel. Nung mangyari ang araw ng insidente, alam mo ba kung sino ang kasama ni Betila? Nung araw po na yon, sa pagkakaalala ko po, nagpang-abot po kami sa locker room kahit nagmamadali po siyang umuwi ng mga panahon na yun. At nung tinanong ko po, meron daw pong emergency sa kanila. Salamat sa iyong oras at kooperasyon. Ano naman po sir? Ayon sa mga investigasyon, maagang nag-out sa trabaho si Betila ng araw nang mangyari ang insidente. Uy, Betila, ang aga pa. Lasing ko pa lang, uwi ka na? Ang emergency na kasi kaya kailangan ko umuwi agad ng maaga. Oo, sige, ingat ka. Makalipas ang ilang buwan sa pares sa taon, tila naulit muli ang insidente kung saan si Zero Betila muli ang itinutukoy na suspect. Betila, balik ka na pala sa trabaho mo. Marami pa lang sulat na dumating sa'yo. Pa-check na lang sa locker mo. Ah, sige. Salamat. Tignan ko na lang. Isang nagangalang Mr. Masatoshi Kusumoto ang nagreklamo dahil di umano ay nawalan siya ng pera sa kanyang hotel room. At si Zero Betila lamang ang naging isang tao na nakita na pumasok sa kanyang hotel room. Ayon sa lumabas sa investigasyon, si Zero Betila ay napagdesisyon i-dismiss ng management ng kanilang hotel. Ipinaalam ito ng kanilang executive housekeeper, ngunit hindi na tinanggap ang kanyang dismissal. Kaya naman nagfile siya ng complaint for illegal dismissal and unfair labor practices against the hotel. Pasok! Betila, alam mo naman siguro at aware ka sa mga reklamo laban sa'yo. Dahil dito, maapektuhan ang reputasyon ng ating hotel. Pinatawag kita dito dahil napagdesisyon na ng management na ikaw ay dismiss. Pero sir, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag na i-dismiss niyo ako dahil lang sa mga ibinibintang nila laban sa akin. Lalo na't wala naman itong mga patunay na ako ang may kakagawan. Pasensya na Betila, wala na akong magagawa dahil nakapagdesisyon na ang mga nakakataas. Ang payo ko na lang sa iyo ay ayusin ang mga reklamo laban sa iyo para sa ikabubuti mo. Hey sir, magpapile ako ng illegal dismissal and unfair labor practice complaint laban sa hotel dahil hindi ito tama. The private respondent was given a multiple changes to explain the report losses but failed to appear to submit any written explanation. This Supreme Court ruled in a favor of the petitioner, Maranao Hotel and Resort Corporation. This Supreme Court disagreed with the National Labor Relations Commission or NLRC, finding that Zero Betila was denied due process.